Kamusta, sir? Hello, ma'am. Ilang taon ka na po kayo, ma'am? 47 na po. Wow. Ano lang tayo? Magkaedad lang. Ikaw po, ilang taon na po? 47 din po. Pagkasing edad lang po pala tayo. Taga saan po kayo? Saan po kayo? Saan po kayong lugar? Sa Tacloban po. Tacloban. Opo. Ilan na po anak nyo? Dalawa po. Dalawang babae po. Ah. Ilan na po asawa nyo? Asa ngayon? Wala nang asawa. Dati mayroon. Saan na po yung Wala na po asawa ngayon. Saan po yung asawa ninyo, sir? Kaya, Saan na po yung asawa niyo? Ibig sabihin ni ma'am, saan po yung asawa mo? wala. Umalis na siya. Tacloban. Tacloban. Opo. Waray po ako eh. Waray. Umalis. Waray po. Okay lang po yun. Bisaya din naman po ako. Bisaya, Ilongga, Mindoro, ano po, Tagalog. Halo-halo na po yung language namin. Oo. Kayo po, ilan anak po mo? Ilan anak po kayo? Wala po akong As in talaga single. as in single po. Talagang dalaga po. Paano yon? Bakit hindi ka nagkaroon ng asawa? Hindi, ang ganda-ganda mo niyan. Wala. Nagkaasawa po ako before, kaya lang po. Long story po eh. Oo nga. Kwento Simple, niyo po, sa ma'am. ganda mo niyan, hindi ka magkakaroon ng asawa. Sir, request. Parang, Excuse lang. Pangit nga daw po ako eh. Excuse lang, sir. Request po ng mga viewers natin kasi madilim po kayo. Huwag po kayo tumapat sa ilaw. Kunyari, ito po yung ilaw ngayon. Hawakan niyo po yung cellphone. Kunin niyo po yung cellphone. Kunin po yung cellphone. Ayan. Okay. Madilim talaga. Madilim po talaga yung paligid. Madilim nga eh. Kasi yung solar lang ginagamit ko dito sa bahay. Okay lang po yan. Oo. Asa po yung mga Kumusta anak po niyo kayo? po? Nasa niya, sa lola. Ay, parang meron po kayong kasama yan ay. Wala akong, mag-isa lang ako dito sa bahay. Minsan pumupunta dito. Po dito. yung isip mo. Minsan pumupunta dito yung dalawang anak. Akala ko Hindi po yung asawa. asawa niyo po. Hindi na po nasa nasa abroad, nag-abroad siya. Ay, nasa abroad po. Opo. Kaya lang na siya, hindi na umayaw na siya. Gawa ng siyempre nag-abroad na siya. My God. Success na siya kaya inayawan niya ako. Ano lang kasing trabaho ko, cabinet maker lang. Babalikan ka po noon pagtapos ng kontrata. Hindi na, malabo na, tagal na niya. Anong rason, sir? Malay mo po, antayin mo na lang po. Anong rason, sir? Ba't naghiwalay kayong dalawa? Maraming mahabang rason na kasi dati yun yung tawag nito, unang pag-abroad niya, siya anong tawag nito, emergency exit, tapos nagbayad siya doon sa agency niya. Ngayon, hindi siya nakabalik uli gawa ng nawala yung passport niya. Pagbalik niya uli, ayun na, hindi na siya
Ayaw na daw niya sa akin. Huh? Kasi puro ano lang daw yung sakit lang daw sa ulo niya. Bakit ho? Ano ginagawa nyo? Ba't sumakit ang ulo niya sa'yo? Pinasakit din. Para ano niya, decision na yan eh. Sakit ang ulo. O, sakit daw lang niya sa ulo niya. Ako. Kaya, Bakit na hindi ako po? Hindi ako nagpumili. Bakit kaya? Sakit ka po pala sa ulo ng misis mo. Yung sabi niya, baka Si DJ. Ang gwapo pala ni DJ. oo naman, yan, wala tuloy. Nawala tuloy si DJ. Kaya nga, Ano po nakabalahan niyo po diyan? Magkano ko, tatrabaho ko dun sa cabinet makers kasi ako. Yung mga ginagawa ng mga cabinet, tapos yung mga upuan. Ang furniture. Ma'am, try nyo nga po i-off yung electric fan nyo, ma'am. Kasi malabo ho kayo. Try mo lang. Baka luminaw. Okay na po. Baka sa signal. Ganun talaga. Sa signal po. Kasi po ano dito, mahirap po ang signal sa Mindoro. Mhm. Nasa Mindoro po kayo? Opo, Oriental Mindoro po. Paano pag pumunta dyan? Halimbawa, mag land trip lang ang dyan. Pagpunta dyan, land trip lang, hindi nasasakay ng barko. Ganun. Sir, pwede pong barko, pwede rin po lang. Joke. Aeroplano ah. Barko, pwede rin po ang aeroplano. Ganun. Okay, balik tayo sa iyo, ma'am ha. Kasi sabi niyo po, naikwento niyo po kanina may boyfriend ka. Ano pong nangyari at siyang dahilan? Ba't hanggang ngayon dalaga pa ho kayo? Wala kayong anak, wala po kayong asawa. Anong nangyari sa boyfriend mo? Meron pa akong asawa before. Oh. Tapos iniha po kami nagkasama. Te? Kaya lang, yung naging asawa ko po is may dati siyang kalibin. 20 years po silang nagkasama nung kalibin niya. Tapos, nagkahiwalay sila nung kalibin niya after 20 years. Nakipagkita po siya sa akin dahil sa messenger. Boyfriend ko siya since high school kami. Year ako, 4th year siya. Tapos, nung 17 years old siya, na kabuntis po siya. Yun po yung kalibin niya, nagkaanak siya doon. Tapos, nagsama po sila ng 20 years, tapos nagkaanak po. Dumating po yung time sa loob sa 20 years, hiwalay naman po sila. Tapos? Dahil sa maraming Tapos nung nagkahiwalay po sila, nag-chat po siya, tapos syempre first love po, nakipagkita po ako. Hindi ko po akalain na nandun pa rin yung love ko sa kanya after 20 years. So, Nagkita po kami. pero after po nun sa kanya, nung nalaman mong nakabuntis ho siya, hindi na ho kayo nag-boyfriend? May fling-fling lang pero hindi talaga totaling boyfriend kasi nga ang pagmamahal ko pa sa kanya. Okay. Bali nagkita na kayo ngayon, nagsama na kayo, no? Kasi hiwalay na ho siya sa ka-live-in niya. Mahal mo pa rin eh, nagsama kayo. Gaano po kayo tagal nagsama? 2 years and a half po. Bakit hanggang doon lang po, ma'am? Anong nangyari? Nagkaroon po ng problema doon sa anak niya. So, nagkipagbalik siya doon sa kanyang pamilya. Kaya sabi niya,
dahil mahal ko naman daw siya, maupaan ko siya. So, Maunawaan okay lang mo. daw na iwanan niya ako. Mhm. Pero masakit po sa side, sa part ko. Sobrang sakit. Siyempre, mahal mo yan. Pinagbigyan mo siya. Siyempre, sa tagal na panahon na inantay ko siya, tapos nung nagsama kami, hindi ko man akalain na magkakahiwalay din kami dahil babalikan niya yung dati niya. Nakalibuin niya. Pero hindi kayo nagkaanak. Hindi po kami nagkaanak kasi nung time na yon dumating din yung time na nagkaroon pa ako ng problema na naoperahan po ako sa ovary. Mm. Ngayon, ano ka na, handa ka ng umibig ulit. Nagtatry po pero nandun yung trauma, may trauma pa rin po. May kunting trauma pa rin. Kaya parang gusto ko lang mag-try sana. Pero dumadating po yung time na bumabalik yung pain. Siguro naman pag tayo na 100% mapagmahal ako. Masusubukan lang po yan kung talagang tunay yung tao kapag nagkakausap na talaga ng everyday or may communication sa'yo lagi. Kaya lang, ano lang kami, mahirap lang. Wala naman po sa estado ng buhay yon. Ang important po yung attitude at saka yung pagmamahal ng tao sa'yo. Ay, salamat po. Baka tanggapin ko. Ay, ganito lang. By the way, sir, kailan pa ho kayo hiwalay ni misis mo? Kailan pa ho siya umalis? Ay. Kailan daw po, sir, umalis yung misis mo? Ano pa, 21 nata yun. Ganon mga... Never pa ho siya, sir? Wala pa ho kayong closure? Hindi pa ho kayo nag-usap personal? Hindi pa ho siya nagbagasyon? Mag-usap kayo? Magkita kayo? Pag-usapan ninyo yung tungkol sa anak ninyo? Sa hiwalayan ninyo? Wala pa? Hindi pa. Ayaw natin yung ibigay ng mga anak ko doon lang daw sa mama niya. Okay. So, ibig sabihin wala ho kayong kasama? Doon po talaga sa side, sa nanay niya, yung mga anak ninyo? Opo, sa nanay lang po niya. Alam na. Dapat po, sir, dapat po may closure kayo kasi mahirap po yan dahil may anak po kayo. Oo nga po. Kaya lang, ayan nga, nag-aantay ako sa kanya pero hindi naman lahat na naka-block na yung ano niya, hindi na. Minsan, inaano ko siya yung sa mga anak ko tapos nagtatanong ako kung ano ba, nag-uusap ba kayo ng mama mo? Sabi niya man, nag-uusap pero hindi man daw siya nagbabanggit yung sa akin. Wala na daw parang ganun, wala nang pakialaman. Pero walang sinabi niya. Ako talaga nag-aantay ako sa kanya kung ano bang desisyon niya talaga kasi yung gusto ko na kung ayaw niya talaga. Time na Pero sinabi niya noon. Kasi mahirap po dahil may anak kayo eh. Nung nagkausap kami, yung last year siguro, nagkausap kami, sabi niya sa akin na kung babalik daw siya sa akin, maigi na lang daw siya magpakamatay. Wag ganun, magpapakamatay ka ako sa akin na wala akong kwentang tao. Ano ang pinakadahilan bakit po nagkaganon po yung misis sa'yo? Hindi ko nga alam kung bakit ganun. Kasi yung mga tsuhin naman yan sa akin, welcome naman ako. Pag pumupunta ako sa kanila, walang problema. Ewan ko lang kung, baka siguro, hindi kasi ako na mahilig sa mga account niya, kung tulad ng may mga kung makikita ako kasi lalong masasaktan lang ako kung may makikita ako sa kanya, may mga ebidensya ako.
Hindi sir, bago tayo mantong doon sa ebidensya sir, anong ebidensya sa sayo at gusto niya magpakamatay kung makipagbalikan pa sa sayo? Bakit ho nasabi niya yun? Nasabi. Gawa ng siyempre, yung siguro, wala naman, wala, nagtataka nga ako kung bakit siya nagkaganon. Kasi pag alis niya, ano pa naman kami, yung okay pa naman kami, wala namang problema. Ihinatid ko pa nga siya doon sa, sa agency niya. Hindi Tapos, sir, bago ho niya nasabi yun na magpakamatay ho siya, ayaw niya makipagbalikan sa'yo, anong dahilan? Anong pinagawayan ninyo, pinagtalunan ninyo? Wala naman, yung ano lang kasi, wala naman, yung, nandoon na kasi siya doon sa kasi ayaw ko nga siya papag-abroad rin noon kasi kaya ko naman silang buhayin. Sabi niya, lang, para magkaroon daw tayo ng sariling bahay. May sarili naman kaming bahay, kaya lang, yung yung maliit na parang kubo-kubo lang, ganun. Oh. Gusto siguro yung building. Hindi naman. Siyempre, naghahanap po yun siguro ng komportable. Ganun. Nako, 21,000 lang ang sahod niya doon sa Saudi. Oo. Magkakaroon ng samantala dito kung isang linggo lang yang kikitain, 2 linggo. Kung magtutulungan lang, wala namang posible kung dito lang sa bakit ang dami namang umaangat ng buhay dito sa Pilipinas kahit hindi ka mag-abroad kung gusto mo. Hindi bakit ho bahay kubo yung bahay ninyo? Kaya ho siya nag-abroad siguro. Siyempre, hindi naman sa amin itong lupa. Gawa ng yung ayaw naman niya doon tumira sa may kunting lupa ako doon sa amin. Ayaw niya naman doon tumira. Gawa ng ayaw na sa mga kamag-anak ko, ganun. Kaya, pinakawalan ko, sabi pa naman, mahal ko siya pinakawalan ko siya. Hindi ko na siya pinilit. Siyempre, mahal ko siya. Mahal ko din siya. Para sa kami ni ma'am, siyempre, mahal niya yung, partner niya noon. Siyempre, nagparaya. Dahil sa pagmamahal po, Oo. Grabing inano ko noon kasi kaya lang kumakapit talaga ako sa Panginoon na hindi ako maligaw ng landas. Na marami akong iniisip, parang ganun, parang gusto ko nang mawala, siyempre. Sabi nga ng kanta, siya ang buhay ko Wow. Mahal niyo pa rin po talaga, sir, yung asawa niyo. Be honest, naman siyempre, ang haba ng panahon na pero sana narinig ko sa kanya na na ayaw na sa akin. Kahit yung mga tsuhin niya, pinagsabihan ko naman. Siyempre, wala na akong magagawa kung siya na talagang umaayaw. Kahit magpumilit ako, sumiksik ng sumiksik, hindi naman po pwede na makasiksik ako doon. Wala na akong magagawa. Siyempre, kung gusto pa niya, magpaparamdam man lang kahit nga sa Facebook, hindi ko siya nakikita yung mga, mayroon naman nandoon sa Saudi na nakikita ko sa Facebook, mga friend ko, mga pinsan ko, pamangkin ko, nakikita naman sa Facebook. Siya talaga, wala na asin, wala na talaga makita ko dun. Lang po yun, nagpahinga-hinga lang. Malay niyo po, masurpresa kayo pag-uwi niya. Hindi ko lang masabi. Basta yung sa akin, siyempre, naghahanap din ako ng, matanda na kasi ako. Naghahanap din ako ng mga kapartner ko. Kung siya naman ang nagsabi sa akin, paano kung pag-uwi niya, pumunta ako doon, tapos, di ba sinabihan na kita,
matigas talaga ang ulo mo. Siyempre, sasabihin ko, ulo ko to, matigas talaga. Kahit kaninong ulo, matigas. Eh, wala na akong magagawa. Ganun. Kasi, siya nang nagsabi sa akin mismo. Kahit ano bang kahit umiyak pa raw ako ng dugo. Oo naman, kahit umiyak talaga ako ng dugo. Kung ayaw na niya, di, wala akong magagawa. Ano pang gagawin ko? Magmumbuo na lang daw ako. Siyempre, sa haba ng panahon, nakapagmumbuo na ako, lalo na ngayon, nakita na kita. Ano bang hinahanap mo sa lalaki, madam? Simple lang naman po, yung talagang mamahalin ka at saka talagang patutunayan niya na yung pagmamahal na isang katulad, tapos hindi ka na niya iiwan. Saka yung honest, saka responsable. Ano ako dyan? Pasok ako dyan sa lahat ng sinasabi mo. Ang galing mo mag-chimpos ka, no? Bakit? Bakit ayaw mo ng ano? Ayaw mo ng tapat? Siyempre, nagtatapat lang ako sa'yo. Eh, kung magbubulan pa tayo, matatanda na tayo, eh, siyempre, hindi ka naman din magpapakipot, gawa ng may edad ka na. Ako, hindi naman din ako magpapakipot sa'yo. Siyempre, yun ang hinahanap natin eh. Kung Malalaman ko, yan talaga itong kapag may komunikasyon na tayo. At saka makikilala mo yung tao kapag lagi mo kausap. oo nga. Tsaka dapat po maayos niyo po muna yung sa family niyo, closure bago po kayo pumasok sa isang relasyon, kasi mahirap po yun na mapupol ka sa isang tapos biglang dadating po yung asawa niyo. Mahirap po yun. May ka naman din, ma'am. Kaya lang, siyempre, ako naman din, siyempre, pinagsabihan niya ako na ganun. Siyempre, sabi ko, wag naman na magpapakamatay ka dahil sa akin. Wag. Wala akong kwentang tao. Wala akong na tao. Kasi, kung mahalaga mo ako, di, siyempre, kahit gawin ko, masama mo pa rin, kahit sabi niya sa akin, wala daw akong umiiyak na palihim siya, gawa ng siyempre. Sabi ko, bakit bang ginagawa ko? Hindi naman ako nagiinom, hindi naman ako naninigarilyo, wala naman akong bisyo. Pagdadating ko nga ng bahay, ako pa naglalaba, minsan nagluluto pa ako. Kaya lang, minsan, siyempre, hindi naman ako perfectong tao. Na minsan siguro, pag yung tingin niya sa akin, mali yung ginagawa ko. Kahit gumagawa ko ng tama, siyempre, may mga dahilan siya. Kahit sino naman tao talaga, pag mayroon kang dahilan, mayroon kang pinagmamalaki, gagawa't gagawa ka ng butas. Kahit mahirap butasan, gagawa't gagawa ka ng butas para magkaroon ng butas. Kahit wala kang ginagawa. Ako, dati, minsan, umuwi ako pag gabi, pag nagkakaroon kami ng mga kasamaan ko sa trabaho, minsan, hindi naman ako umuwing lasing. Hindi naman ako umuwing Kasi nung dati, nagtalo kami noon, nung nag-aral doon sa isda sa organic. Hindi sir, kasi naghiwalay lang naman kayo, sir. Nakaraan na po yun eh. Okay kayo bago siya pumunta ng abroad eh. Okay kayo eh. May bahay, natid mo nga sabi mo sa agency. Nung doon na ho kayo sa abroad, doon na siya sa abroad, tsaka ho kayo naghiwalay. Yun po yung mga, mga rason doon.
Hindi ko na alam kung bakit Ito yung ganun. pinakamabigat kong rason, sir. Baka naman po malaki ang pagkukulang mo po sa kanya. Hindi naman, wala namang akong lagi naman pag tumatawag. Andyan naman lagi ako. Pag, pag kahit mga alauna na ng gabi dito, madaling araw na sa atin dito, kung gusto niya magkipagtalibabad, okay man ako, welcome man. Wala namang problema. Walang problema. Yun lang, yung na, siyempre, sabi lang niya yun. Pero ako, wala akong ebidensya. Kaya lang, sinabi niya na talaga niya na mayroon na siyang iba. Pero hindi naman ako naniniwala, gawa na hindi ko man siya nakikita. Ayun, pinamahawakan ko yung sinasabi. Po, kailangan magkausap po muna po. Kailangan magkaroon kayo ng closure talaga. Kasi, malay nyo po, nagmamaliw lang ng saglit yung ang bawat isa sa inyo. Tapos biglang dadating yung time na magkakabaliw kayo. Kasi, may anak po kayo. Para sa anak niyo po. Kasi sa experience ko po, parang mahirap po yung gano'n na may anak ka tapos wala kayong closure ng asawa niyo, hihiwalay ko. Tapos wala kayong closure, tapos may anak kayo. Kaya mahirap po yung ganyan sitwasyon po. Paano nga gagawin ko kasi hindi naman lahat naman yung account niya naka-block naman ako lahat. May way po diyan kasi may anak po kayo, may mga kamag-anak po yung pwede niyo po siyang makontak. Siyempre nahiya naman akong ganun na parang nagmamakaawa ako doon sa pagmamahal sa akin. Siyempre may edad na ako. Hindi na ako pwedeng magmakaawa doon sa pagmamahal dahil alam ko na yung mali at tama. Siyempre siguro mali. May mali na nakikita niya sa akin. Kaya ganun. Wala namang problema. Basta Kailangan pag-usapan niyo po talaga yan, sir. Kailangan nyo muna talaga pong magkausap kayo ng mag-asawa bago kayo pumasok ulit sa pagbagong relasyon kasi mahirap po yan. Na-experience ko na po kasi yan eh. Paano? Nagkausap naman ako. Ano po? Paano nga? May kausap naman ako. Hindi ko nakakausap. Ikaw naman nakakausap ko. Siyempre, kailangan kausapin niyo po muna yung asawa niyo. Kasi ako naman po, ngayon lang po ako nakausap. So, andito lang naman po ako para mag-guide sa inyo o bilang kaibigan para maliwanagan po kayo kung ano ba talaga yung estado ng inyong sitwasyon na mag-asawa. Kasi may anak po kayong dalawa eh. Oo nga. Hindi ko nga alam kung paano nga siya kausapin. Hindi ko nga alam siya kung kailan siya uuwi. Siyempre, nangungulila na rin ako sa katabi ko. Ganito na lang. Gumawa po kayo ng way para makakausap niyo po or makontak niyo po siya. Hindi ma'am, solusyonan po natin problema Marami ni sir. pong way para Solusyonan po muna natin problema ni sir. Yung sabi niya ho kasi, di niya po alam kung kailan uuwi ang asawa niya. Nangungulila ho siya, mag-isa lang po kasi.
So siguro mas maganda ma'am, magsama muna kayo ni sir. Tapos so kung umuwi na si ma'am, yung asawa niya, kung ano yung usapan, edi saka na lang magdesisyon. Ikaw mag-judge. Ikaw talaga, DJ, ah. Ay, sayang kaya yung Hindi, time. DJ, kaya niyo muna. Kasi DJ. Hindi, dyan lang muna sa inyo para para gawin mo kung may katulong ka ba dyan? Marami pa ako kasama dito, mga kapatid ko po, at saka magulang ko. Kaya pala. Kaya pala hindi ka naboboring diyan kasi marami kang kakwentuhan. Ito mga kasama ko, hindi man naman nagkukwento ito mga to. Tahimik lang mga yan. Ayun sa po, hindi kayo may kasama po kayo diyan. Oo nga, mayroon niya po. Kaya lang hindi naman nag-iingay. Nung ingay po bang nahanap nyo, dapat magbanding po kayo, kwentuhan po kayo. No, yung katulad sa inyo, yung maganda yung boses, ganon. Yung magandang parang attorney ang dating, marunong mag parang si ano ba yun? Tatawanan nyo po ako, sir. Okay, walang problema. Yun pala. Yung masarap na kausap. Kasi smiling ka eh. Kahit po maraming problema, dapat nakangiti na lang po. Huwag mo damihan yung problema. Kahit isa nga lang problema, mahirap na. Lalo pa kaya mapadami. Huwag naman. Bawas-bawasan mo yan. Itapon mo yan mga problema yan. Di ba sabi ni kaya nga sabi ni Frida Aguilar, tawanan mo yung problema. O, kaya nga po. Kaya ikaw po, tawanan mo lang din po yung problema nyo. Wala akong problema, kahit isa, wala. Bakit pa ako mag-iipon ng problema? Pera nga, hindi ako nag-iipon, problema pa kaya? Wag mong damihan, bawal yun. Lalong may stress ka dyan pag marami kang problema. Kaya nga pag pinapunta mo ako dyan o kaya pumunta ka dito sa amin, mawawala yung problema mo. Anong gagawin mo kay ma'am, sir? Para mawalang problema. Tatanggalin ko lahat ng problema. Sir, nakakaloko kayo. Problema mo nga sa misis ko, hindi mo matanggal. Naku, Tanggalin mo na yan. Problema sa misis mo. Tinanggal ko na yan. Kasi siya na mismo nagtanggal. Bakit ko pa pasasabitin yan kung problema ko pa yan. Okay. Alam ko naman maghanap buhay. Bakit? Hindi naman ako umaasa kahit abroad pa yun, kahit ilang beses pa siya mag-abroad. Sige, ganito na lang, no? Connected na po kayo dito, tuloy-tuloy lang ang usapan. Maraming salamat sa inyo, ma'am. Good luck. Bye. DJ, thank you, DJ. Salamat po, DJ. Oo nga naman, hindi nga ho si sir na problema kayo dyan sa comment section. Problemado po kayo. Bagay, pati nga po ako parang namumroblema rin kung ako sa kalagayan, no, ni sir.